Itong beachfront na to, binibenta po ito. Merong 1,920 na cut dito mula doon sa beachfront papunta dito. May road right of way na po yan palabas, about few meters from here, cemented na po. Tapos nandyan yung Punta Diwian, yung mga sikat na resort. Nandito yung kay AA, yan po. Tignan natin yung ano, ito kasing dito sa harap. Nung vinlog ko to, nung una, may file ako dyan. Ayos pa yung building dito. Dito. Ang sabi sa akin ng local, ito daw beachfront dito ay malaro talaga. May mga panahon o may mga taon na kinakain niya at may mga taon din na or panahon din na ibinabalik naman niya kung ano yung nakuha niya dito. Pero ang tanong ko sa sarili ko, gaano na katagal tong bakod na to? At ngayon lang siya nadali, ano? Ito yung ginagawang building. Last time sumilip lang ako dito eh, pero ngayon totally wala na talaga. Ano? Then pupunta rin tayo doon sa Liliwa, no? Nasa San Antonio tayo ngayon, along the coastal of San Antonio. Yun, no? Yan. Ito na yung building. Ito na yung bakod dati na nag-i-exist. Yan. Ito yung bakod dati, no? Wala na. Kung mapapansin nyo, yan, no? Wala na siya. Tapos ito na yung building. Wala na rin, wasak na rin talaga. Ito, sabi nila may-ari doon yung si Atong Ang. Yan po yung kanyang helipad, no? Sabi nila, no, sabi ng mga locals dito, kung mapapansin nyo, mga boss, no, yung ilalim ng sahig nitong kung saan nandoon yung helipad niya, tingin ko hindi na matibay ang integridad niyan, yung integrity niyang structure niya. Bumabagsak na, oh. Naglagay sila ng parang riprap, no? Merong nakabinalot nila ng chicken wire. Siguro mga bato yan para mag-support doon sa sahig. Pero ngayon wala na, yun, no? Bumagsak na. Tapos mapapansin nyo yung alon, ganyan, ano? So unti-unti niyang kukut-kutin sa ilalim. Parang nangyari dito. Yan, parang nangyari dyan sa structure na to. Di ba? Ang tanong, ano ang dahilan? No? Maganda siguro kung meron talagang independent body na mag-iimbestiga kung bakit nga ba nagkakaganyan ang ibang parts dito sa Zambales, yung shoreline or coastal area ng Zambales. Kasi kawawa naman yung mga nag-i-invest. Kawawa naman, malaking pera din to kagaya nito. Yan. Pero allegedly, sabi sa akin nung local dito, accretion daw kasi yan. Ibig sabihin, yung tinayuan doon ng resort nito ni AA
accretion din yan, di ba? Pero may ruins doon, no, banda doon. Eh, hindi naman tinayo yun overnight, ano. Ibig sabihin, talagang lumalapit yung dagat. Di ba? Kung ilang years nang nakatayo yan dyan dito kay Atong Ang eh. Kung ilang years na nakatayo to kay AA. Bakit ngayon lang nangyari, no? Kawawa naman yung mga nag-invest, no? Dahil syempre, yung pera nila, di ba? Parang tinapon lang nila. Problema pa ngayon yung nag-ibang building, gastos na naman yun para tanggalin doon. Tapos yung binili nilang lupa or beachfront, wala na. Parang hindi na nila ma-recover yan. Paano nila tatambakan yan, di ba? Saan sila kukuha ng panambak dyan? Kung yun nga dito kay AA, eh, delikado na rin. Naka-reinforce na rin yun, ha? Punta po tayo sa San Felipe sa may Liwliwa. Pasyal tayo doon. Mga boss, bago tayo pumunta doon sa Liwliwa, meron ako nadaanan dito. Dito pa rin to sa Pundakit, ano po, ang ganda ng mountain view, no? Yan, no? Ganda, no? Green na green ang bundok ngayon dito sa Sampa. Alright. Andito na tayo ngayon sa San Felipe, dito sa may Liwliwa, ano po mga boss, mga sir. Ganito ang itsura dito kapag rainy season. Pero this time of the year, parang kakaiba siya. Parang ang laki ng kinain ng dagat ngayon, or tama, ang laki ng kinain ng dagat ngayon, mas lalo pa siyang lumalapit. May mga ilang resorts na ang naapektuhan. Hindi, yung mga resorts po na to, yung mga structures na to dito, hindi naman yata ginawa yan ng isang, ng 2 buwan o 3 buwan lang. Hindi naman yata yan na nandiyan dyan ng mga ilang buwan lang, no?
taon na po yan, mga yan nandiyan dyan. So kapag ka ganito pong tag-ulan, ang usually na nangyayari dito, ganyan, masyado lang makalat, no? Pero sa aking experience dito sa Zambales, simula nung dumating ako dito, ngayon ko lang nabalitaan at na-witness at the same time na ganyan na kalalaki yung mga kinakain ng, kumbaga ganyan kalaki kaagad yung kinain ng dagat. Ito lang nagsimula last year eh. Pero ngayon mas malaki yung kinain niya. Last year hindi masyado, pero ngayon mas malaki ang kinain. Okay, ito yung buong stretch ng Liuliwa. Yan. Doon may mga talagang kinain ng dagat, ano. Tapos yung kabila po niyan is Santo Tomas River. Nagkakaroon po ng dredging diyan para i-rehabilitate yung river, ano. So ang tanong, yung kaya ang cause nun or natural phenomenon to, kasi ang sabi ng mga engineers ng gobyerno, ito daw buong Liuliwa na to, itong buong area na to is accretion. Tumubo lang nung pumutok ang Mount Pinatubo.
malaki po ang generate na income nito locally at maraming pinoprovide to na opportunities, trabaho sa mga locals. Ano po? At sa mga local investors na rin. Pero ang karamihan po dito is mga non-locals investors. Yan. Ito, ang lalim oh. Diba, tignan nyo yung kinain ng dagat. Oh. No? Dire-diretso po yan hanggang dun. Ito, ganun din dito. Ayan oh. Punta po tayo sa may Sindol. Dire-diretso yun natin itong shoreline na to. Titignan natin yung doon, yung kabila. Part pa rin po na San Felipe yun. Isa rin yun sa mga naging hot issues dun sa mga, alam nyo na, nagkakaroon ng pagkain ng dagat. Ano ba tawag dyan? You know, yung pag-bar down ng buhangin dito sa area na to. Alright. Alright. Galing na po tayo sa Liuliwa. Ito ba, vlog ko itong bundok na yan one of these days. Yan. Galing na tayo sa Liuliwa. Andito tayo ngayon sa Sindol. Kabilang dulo naman to ng San Felipe, no? So, ibig sabihin, nako, sira na rin pala to. Nung punta ko dito nung nakaraan, buo pa to eh. Ngayon, wala na. Basag na rin. Nandun po yung galing tayo doon, Liuliwa. Yan. Nandun yung Santo Tomas River. Okay, ngayon, ito yung kabilang dulo ng San Felipe. Dito naman, meron din naman pong river dyan. Dito. In fact, may ginagawa din silang rehabilitation dyan. Yun, lumubog na barko. Sinasalvage nila ngayon yan. Hinahati-hati nila. Meron pong private contractor na naghati-hati ng barko. Tapos, you know, bibenta nila yung bakal, yung scrap. Now, ito na ngayon ang sitwasyon ngayon dito sa Sindol. Ayan, no. Although tinatambakan nila ng mga malalaking bato, pero wala na talaga, nakakatakot na. Bumagsak na oh. Buo pa sa nung nakaraan eh. Ngayon wala na. Talagang wasak na ngayon. Sigurado ito magpapatuloy. Pag nagpatuloy pa yan, ito delikado to. Itong riprap nila dito. Yan. Kasi mangyayari nito, kakainin ng buhangin to. Lulubog yan sa buhangin syempre dahil itatambak niya kung saan merong kailangan tambakan eh. Diba? Ganun yung nagbabar down. Coincidentally, no, yung magkabilang dulo, ito, Sindol at saka doon sa Liuliwa, pero yung bandang gitna, wala namang ganito. Yun lang mga malapit sa ilog na nagkaroon ng dredging, di ba? So, coincidentally, no, wala naman tayong sinasabing baka cost ng dredging yan. Kasi wala tayong scientific basis, di ba? Pero, yun yung coincidence, no? May nag-dredging doon, may barko doon dati, marami nagsasabi doon nagde-dredging, tapos dito marami din nagde-dredging dito before. So yung parehong dulo na yan, nagkaroon ng ganitong problema ngayon, no? Although sabi ng local government ng provincial government na ito naman daw ay accretion, di ba? Pero bakit tinayuan nila ng kalsada kung accretion talaga yan? No? Sayang yung pondo ng gobyerno, pondo ng taong bayan, wala lang, hindi pa nagamit, wasak na oh. No? Ano ba yan? Kulang sila sa aral, kulang sila sa study bago nila in-execute, o ginatasan lang nila tong project na to, no? Yun lang naman ang aking iniisip-isip. Tignan natin sa drone.
may mga ilan akong nakausap na mga local folks dito. Yung dun sa may Tundaket, ang sabi niya, ano daw yun, nangyayari daw yun yearly, pero parang I doubt it, parang hindi ako naniniwala dun sa sinasabi niya, kasi ilang taon nang nakatayo yung kagaya doon, yung helipad daw niya. Accordingly si Atong Ang daw ang may-ari nung resort na yun, yung may helipad yan, ilang taon na yan nakatayo dyan, di ba? Ngayon lang siguro nagkaganyan yan, kumbaga kinain ng dagat, kasi hindi naman siya magtatayo dyan nang alam niyang ganyan ng itsura, di ba, ng dagat. Ganun din yung ibang naglagay ng bako dyan, ibang naglagay ng structures, po. Ganun din po dito sa Liwliwa. So, coincidentally, lahat ng mga nagkaroon ng problema, nagkaroon ng history ng dredging, ng pagkuha ng buhangin, malapit doon sa area na 'yon, 'di ba? Kagaya din dito po sa Sindol. Pero according naman sa government natin, ano daw kasi yan, kumbaga accretion yan, yung area na yan. So parang kung magkaroon man ng problema dyan, hindi kayo sagot ng gobyerno, kasi nga unang-una yung paglalagay ng mga structures dyan, wala silang hawak na titles, puro rights, puro yung accretion binebenta nila. Ganun po yung nangyayari. So ito po yung mga iiwasan natin ng mga investment, accretion, rights, especially sa tabi ng dagat, po. Pero kung nakita nyo naman yung rights na tingin nyo naman, hindi naman basta-basta mawawala yan, kagaya ng farm or mga beach lot na malayo sa tabing dagat, I think pwede pa siguro, but I would not still recommend. Depende na po yan sa risk ng inyong appetite. Although marami pa rin talaga mga buyers, ang gusto talaga nila ay yung title na, at marami din namang rights na hindi lang naasikaso pero pwede naman tituluhan. Okay? Bahala na po kayo mag due diligence. Importante yung due diligence. Okay? So hanggang dito na lang ang ating vlog, mga boss, mga sir. Gusto ko lang naman sa inyo i-share kung ano yung nangyayari dito, ano na yung update sa mga lugar na yan, po, dahil part pa rin yan ng pag-vlog natin sa properties. Ano pa rin yan, nasa investment category pa rin yan, di ba? Dahil let's say at least kahit papaano meron kayong information na nakukuha sa channel na to, di ba, about dyan sa mga areas na yan. Alright, mga boss, mga ma'am, mga sir, again, maraming salamat sa inyong time. Uuwi na ako, gutom na ako. Bye bye.